Basta't sundin mo na lang ang inuutos ko, Jojo, para wala tayong maging problema. Ipasok mo lahat ng pondo sa account ko at huwag ka ng marami pang reklamo. Kap, mainit po kasi tayo ngayon. Bantay sarado ni Mayor yung mga pondo ng bawat bayan at barangay. Ayoko po madamay at makulong. Pamilyado po akong tao. Wala ka bang tiwala sa akin? Ilang taon ko nang ginagawa to, hindi ba? Tapos ngayon ka pa matatakot? Gawin mo na lang ang pinapagawa ko sa iyo na matapos na tong usapan na to dahil marami pa akong gagawin. Kap naman paano kung mabulilyaso tayo rito? Maghihintay ako hanggang mamayang gabi. Kapag walang pumasok na pondo sa bank account ko, paglagpas ng 7:00, mananagot ka sa akin. Tandaan mo yan. Kilala mo ko, Jojo. Ay, may magagawa pa ba ako Alam ko namang hindi ka magpapatalo. Huwag kang mag-alala. Paliligayahin naman kita mamaya Katulad ng madalas nating ginagawa. Bakit? Ayaw mo na ba? Taon 2008. Cagayan. Wala nang nagawa pa ang barangay kagawad na si Jojo dahil batid niyang hindi magpapatalo sa kanilang usapan ang kapitan ng barangay na si Monica. Inutos noon na isalin sa kanyang account ang mga pondo na dapat sana ay gagamitin sa kanilang proyekto. Nung araw ding yun, muling may naganap sa kanilang dalawa katulad ng madalas nilang ginagawa. Kinahapunan, matapos ang oras ng duty ni Jojo ay agad na siyang umuwi sa kanilang bahay. Oh, nariyan ka na pala, Jojo. Kumusta ang trabaho sa barangay? Mano po, Nay? Ayos lang naman po. Ayun, masyadong maraming ginawa ngayong araw. Nasaan po si Eva tsaka yung anak namin? Kaawaan ka ng Diyos. Naroon sa kwarto ninyo at pinapatulog na yung bata. Hindi pa kasi yun natutulog ngayong araw Ha? Bakit pinapatulog pa mag-aalas 6 na po ng gabi? Alanganin na para matulog pa. Teka, mapuntahan na nga muna sa kwarto at maiwan ko po muna kayo rito, Nay, ha? Ay siya, sige. At ako'y magtatahip na ng bigas na isasaing natin ngayon. Iniwan ni Jojo ang biyanan sa sala at pumasok sa kanilang kwarto para tingnan ang kanyang mag-ina. Nung nasa loob na siya, ay agad na napansin ni Eva na parang pagod ang kanyang asawa at wala sa kondisyon. Nandito ka na pala, mahal. Kumusta ang araw mo? Teka, bakit parang pagod na pagod ka yata ngayon? Oo, mahal Ang dami kasing trabaho sa barangay kaya medyo napagod ako. Kumusta kayo rito sa bahay? Okay naman. Ganun ba? Magpahinga ka na lang muna. Baka nga masyado ka lang napagod. Mahal, si baby kasi may sinat na naman Kaya pala hindi makatulog buong maghapon kasi masama ang pakiramdam niya. Ha? Teka, mukhang napapadalas na yata ang pagkakasakit ng anak mo Nung nakaraan, ilang araw din siya nilagnat. Ano ba nangyayari? Hindi ko nga rin alam 2 na nga kaming nagsasalita ni nanay para bantayan at alagaan siya pero syempre alam mo na, hindi naman maiiwasan na magkasakit talaga ang bata, lalo na kapag ganyang magdadalawang taon pa lang. Kawawa naman si baby. Paano? Napainom nyo na ba ng gamot? Painumin mo rin lagi ng gatas para may sustansya ang katawan. Tapos na, mahal. Tsaka maagap din si nanay dahil sanay siya mag-alaga ng anak at apo. Biruin mo ba namang 5 kami magkakapatid, kaya alam niya na kung anong gagawin. Pero naisip ko na nga rin sanang ipatingin si baby sa doktor Kaya lang, wala pa tayong sapat na pera. Sa health center dito sa atin, wala bang doktor? Di ba mayroon naman yata at walang bayad dun? Mayroon naman, mahal. Kaya lang wala kasing doktor dito ng espesyalista para sa bata Kaya kailangan talagang dalhin si baby dun sa bayan para pwede ang tumingin sa kanya. Lintik naman na health center yan, Walang kwenta. Sige, pag-iipunan ko at gagawin ko ng paraan para mapatingnan natin sa doktor si baby. Mahal, hindi ba isa ka naman sa mga kagawad sa barangay natin? Bakit hindi mo subukang imungkahi kay Kapitan Monica na maglagay ng mga doktor sa health center para sa mga bata? Aba, maganda yan naisip mo Sige, susubukan kong banggitin sa kanyan tungkol dyan. Yun nga lang hindi basta-basta mangyayari yun Pagmimitingan pa yan ng mga opisyal at kailangan pa ng approval mula sa itaas para sa pondo ng mga gamot, tsaka sa iba pang mga pangangailangan.
Ayos na rin yon. Ang mahalaga, mahihintay na tayong proseso. Matuloy man o hindi, at least sinubukan mo, hindi ba? Oo sige, mahal. Magpapahinga lang muna ako. Tatabihan ko na lang muna si baby at baka ako lang ang makapagpali sa sinat niyan. Nako, baka nga namimiss ka lang niyan. Hindi ka kasi nagpaalam sa kanya kanina bago pumunta sa duty eh. Nagkatawanan na lamang ang mag-asawa, saka kumilos na si Jojo para tabihan ang anak sa kanilang papag para magpahinga. Lumabas naman si Eva upang tulungan ang ina na si Manang Azon sa paghahanda ng kanilang hapunan. Samantala, kahit pasado 6:00 na ng gabi, nasa opisina pa rin ang kapitana na si Monica at tila may tinatapos pirmahan na mga papeles. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, sinilip siya ng barangay tanod na si Lawrence upang magpaalam na uuwi na. Ang ganda-ganda talaga ni Kapitana. Grabe, kahit 40 ng edad mukhang 20 anyos pa rin. Ang kinis at ang lusog ng hinaharap. Napakatanga talaga ng asawa niya kung bakit mas gusto pang mamalagi sa ibang bansa kaysa samahan yung maganda at maalindog niyang asawa rito sa Pilipinas. Nakakagigil. Nasa ganoong pag-iilusyon ng lalaki nang mapabaling sa direksyon niya ang kapitana at ngumiti yun sa kanya bago sumenyas at pinapasok siya sa loob ng opisina. Anong ginagawa mo dun sa pinto at nakasilip ka lang? May kailangan ka ba, Lawrence? Wala po, Kap. Magpapaalam lang po sana ako na uuwi na kasi tapos na po yung oras ng duty ko. Baka lang po may ipag-uutos pa kayo. Mukhang wala naman na akong iutos, Lawrence. Ganito na lang, pakilak mo na lang muna ang pinto tapos bumalik ka rito. Kasi may importante akong ipagbibilin sa'yo bago ka umuwi. Yung pinto po? Ibig ko pong sabihin sige po, ilalak ko na yung pinto. Pagkakataon mo na siguro to, Lawrence. Ito na yung matagal mo nang hinihintay. Hawak mo na ang alas. Bilisan mo na, ang tagal mo naman Naiinip na ako. Eto na po, Kap. Pasensya na, medyo hindi ko na alam kung paano ilalak yung pinto Ang sakit ng mga binti ko Pwede mo ba akong hilutin? Hindi kasi ako makalakad ng maayos Sige na naman, Lorenzo. Kap, ano pong ginagawa nyo? Baka po... Huwag ka na magpigil pa, Lawrence. Alam ko namang ito lang din ang gusto mo, hindi ba? Ayan, sayong-sayo yan ngayon habang tayong dalawa lang nandito. Tandaan mo, walang sino man ang nakakatanggi sa alindog ko. At dahil nga matagal na ring may pagnanasa si Lawrence sa kanilang kapitan na si Monica, kaya naman kahit butil-butil ang pawis at nangangatal ay wala na siyang nagawa pa kung hindi gawin ang sinasabi noon. Hanggang sa may nangyari na nga sa kanila doon mismo sa loob ng tanggapan ng kapitana. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa, ay hinihingal na nagsuot ng damit at salawal si Lawrence habang inaayos naman ni Monica ang kanyang sarili. Kap, maraming salamat ha. Sana sa atin na lang yun nangyari kasi alam mo na, may asawa akong tao at may anak rin ako. Hindi mo na kailangan sabihin yan, Lawrence. Gwapo ka naman at masarap, kaya kapag gusto mong gawin natin ulit to, sabihin mo lang. Hindi yung pasilip-silip ka pa sa pinto na parang gutom na aso. Grabe ka naman sa gutom na aso, Kap. Pero sige, mula ngayon palagi na natin gagawin to pag may pagkakataon. O siya, sige na. Umuwi ka na't baka hinihintay ka na ng misis mo. Pakisara mo na lang yung pinto paglabas mo, ha? Tila hindi makapaniwala si Lawrence habang palabas sa tanggapan ni Monica. Hindi niya inakala na magkakaroon ng katuparan ang bagay na noon ay naglalaro lamang sa kanyang imahinasyon. Nang akmang bubuksan niya na ang pintuan para lumabas, ay tamang-tama naman nakakatok na sana ang isa sa mga residente ng kanilang barangay na si Ray. Oh Ray, ikaw pala yan. Gabi na. Teka, may kailangan ka ba kay Kapitana? Opo sana kagawad
Baka naman pwede pang kumuha ng barangay clearance kasi kailangan ko bukas ng umaga eh. Naku, anong oras na kasi? Mag-alas 8 na ng gabi pero, teka, papasok ulit ako at itatanong ko kay Kapitana kung pwede ka pang humabol. Hintayin mo ako rito, ha? Sandaling naghintay si Ray sa labas ng opisina habang inaabangan ang pagbalik ni Lawrence at nang makabalik na yon ay nalaman niya na pumayag ang babaeng kapitan na humabol siya sa oras ng pagkuha ng kailangan niyang dokumento. Pasok ka na lang daw, sabi ni Kapitan. Pero huwag ka maingay sa iba na pinagbigyan kanyang kumuha kahit ganitong oras na, ha? Baka raw kasi gumaya sila eh. Sige, maiwan na kita. Tapos na rin kasi yung oras ng duty ko eh. Naku, mabuti naman po kung ganun. Maraming salamat po, Kagawad. Ingat po kayo sa pag-uwi, ha? Agad namang pumasok si Ray sa tanggapan ni Monica at sinalubong siya noon ng matamis na ngiti. Magandang gabi po, Kap. Pasensya na, medyo ginabi ako ng pagpunta rito. Kukuha lang po sana ako ng barangay clearance. Oh, hi Ray. Ikaw yung varsity dito sa barangay natin, hindi ba? Opo, ako nga po, Kap. Bakit po? Wala naman. Palagi kasi kitang nakikitang naglalaro sa basketball court ng barangay. Parang kailan lang ang bata-bata mo pa, pero ngayon, ang laki na ng pinagbago mo. Ang tangkad at ang gwapo mo na rin. Tapos, ang ganda-ganda pa ng katawan mo. Hindi naman po. Sakto lang. Maraming salamat po pala, Kap. Psst! Kapag tayong dalawa lang magkausap, huwag mo na akong tatawaging Kap. Monica na lang, okay? Teka, para saan pala yung kukunin mong barangay clearance? Para po sana sa a-applyan kong trabaho bukas. Kailangan daw po kasi yan habang wala pa yung iba ko pang kailangan na dokumento eh. Saglit lang, Ray, ha? Ihahanda ko lang yung papel. Bakit nga pala wala kang dalang bola ngayon? Ano po kasi, ibang bola po yung dala ko ngayon. Biro lang po. Pinapatawa ko lang po kayo. Monica. Ikaw talaga? Palabiro ka rin pala at medyo may pagkapilyo, ha? Siguro maraming babae at bading ang nagkakagusto sa'yo, ano? Kap, pwede ko na po bang makuha yung kailangan ko? Marami pa po kasi akong ihahandang gamit sa bahay para sa pagpunta dun sa ina-applyan kong trabaho bukas eh. Ay, oo nga pala. Siyempre naman. Heto, pirmahan mo na muna at okay na yan. Oo nga pala, pwede ba kitang maimbitahang magkape sa labas sa linggo? Alam mo ba yung bagong bukas na coffee shop dun sa bayan? Opo, Kap. Alam ko po yun. Di po ba mahal dun? Pero kung ililibre niyo ako, di sasama ako. Oo naman, Ray. Huwag ka mag-alala. Sagot ko lahat kahit saan mo pa gusto. O paano? Sa linggo ha? Aasahan kita. Heto nga pala yung barangay clearance mo. Sinadya pang idikit ng babae ang kamay niya kay Ray habang matamang nakatitig sa mga mata ng binata. Pasimple namang inalis ni Ray ang kanyang kamay, saka naiilang na nagtanong. Magkano po palang bayad dito, Kap? Pasensya na, first time ko lang po kasing kumuha nito eh. Ikaw naman, para kang others. Para sa'yo, libre na yan. Basta huwag ka lang maingay sa iba, ha? Tsaka yung usapan natin sa linggo. Nakakahiya naman po, pero salamat po, Kap, ha? Sige po, alis na ako at marami pa po akong gagawin eh. Dismayado namang naiwang mag-isa sa opisina si Monica at hindi makapaniwala na sa kauna-unahang pagkakataon ay tila tinanggihan siya ng isang lalaki at yung dati niya nang pinagpapantasyahan. Bakla ba yung si Ray? Bakit parang takot na takot dumikit sa babae? Well, hindi pa naman to ang huling pagkikita natin. Hindi ako makakapayag na iisnabin mo lang ang beauty at alindog ko. Walang sino mang lalaking hindi nahuhumaling sa akin, maliban na lang kung bulag ka. Sinisiguro kong magiging akin ka sa araw ng date natin sa linggo. Si Ray ang isa sa mga residente ng kanilang barangay na kilala sa lugar dahil nagmula siya sa may kayang pamilya. Subalit kahit malaki ang pagkagusto ay hindi yun malapitan ni Monica dahil menor de edad pa lamang ang binata.
Bukod sa barangay tanod na si Lawrence, ay tila naging normal na lamang din kina Monica at kagawad na si Jojo ang palaging may nangyayari sa kanila tuwing may pagkakataon sa loob ng tanggapan ng kapitana. Oo nga pala, Jojo. Halos mag-iisang taon na tayong ganito Wala ka bang plano para sa ating dalawa? Ha? Anong planong sinasabi niyo, Kap? Kung ang ibig niyong sabihin ay yung tungkol sa relasyon natin, tatapatin na kita. Wala akong anumang plano para sa atin. Alam mo namang may pamilya akong tao at ikaw, di ba may asawa ka rin? Yun na nga May asawa nga ako pero parang wala rin naman. Mas gusto pa niyang doon manirahan sa Australia kaysa samahan ako rito sa bansa natin. Isa pa, mukhang malabo na rin yung relasyon namin ni Tonyo. Nitong mga nakaraang buwan kasi madalas na kami mag-away kahit sa chat at video call lang. Sus, alam mo, Kapitan, marami na akong kilalang may ganyan din na relasyon. Magkaaway lang kasi magkalayo. Pero kapag magkasama naman, dinaig pa yung mag-asawa na halos ayaw nang bumitaw sa isa't isa. Sigurado, ganun din lang yung sa inyo ng asawa mo. Mabuti ka pa nga kahit may asawa ka, nagagawa mo pang tumikim ng iba, gaya sa akin. Ako pag umuwi na rito yung damuho kong asawa, tsak na parang tuod ako dito sa barangay hall buong maghapon. Pinagbibitaw niya na nga ako bilang kapitan pero ayoko. Dito ako masaya Anong magagawa ko? Dito ako nakakatikim ng iba't ibang lalaki. Ay nako, bahala nga kayo sa buhay nyo. Basta ako, kontento lang na ganito tayo. Masaya rin ako sa trabaho ko bilang kagawad ng barangay natin. Ay, oo nga pala. May nakapagsabi sa akin na nagkakamabutihan na kayo ni Lawrence. Mukhang nag-iba ka na naman ng taste Ano, mga tanod naman ang susunod na target mo ngayon? Sira, bakit ba gwapo naman si Lawrence? Tsaka okay naman yung performance niya Isa pa, hindi naman ako basta-basta mangongolekta lang ng lalaki kung hindi rin naman kasing pogi mo, no? Ano naman ang palagay mo sa akin? Desperada? So, totoo nga na may nangyari na rin sa inyo. Iba ka talaga, Kap. Pero mag-iingat ka lang kasi may asawa rin yun. Bakit ba kasi ang hilig mo sa aming may mga asawa na? Maganda ka naman, sexy, at higit sa lahat, kakaiba ka. Kaya sigurado makakahanap ka pa ng mas bata kung laro lang din naman ang gusto mo. Huwag ka mag-alala dahil meron ng tinututukan ng mga mata ko ngayon. Gwapo siya, sariwa at mabango. Pero syempre, mas the best ka pa rin. Nako, sino na naman kaya yung pinagdidiskitahan mo? Alam mo, kung wala lang akong asawa at nagkataong wala ka ring asawa, hinding-hindi kita papayagan na sumamat makipaglandian sa kung sino-sinong lalaki. Kaya lang, mas okay na rin yung ganito. Laro-laro lang. Walang pakialam at walang sisihan bandang huli. Basta hanggat masaya tayo sa mga ginagawa natin at hanggat hindi tayo nahuhuli ng mga asawa nyo, ipagpapatuloy lang natin kung ano man na nagpapasaya sa atin ngayon. Ayoko mawala ka sa akin, Jojo. Ay nako, nasisiraan ka na yata, Kap Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na may asawa na ako at pareho lang tayo. Kaya asahan mo na isang araw, matatapos din ang lahat ng ito. Alam mo ikaw, panira ka ng ilusyon ko Lumabas ka na nga lang ng opisina ko. Kanina ka pa nandito, baka makahalata na yung ibang kasamahan mo sa labas. Sige na, gusto ko na rin munang makapagpahinga. Buisit na yan. Natatawa at napapailing na lumabas na lamang ng opisina ng kapitana si Jojo. Sanay na siya sa ganoong pag-uugali ng babae at bilang lalaki, sinasakyan niya na lamang ang ganoong daloy ng kanilang usapan. Kinagabihan, habang magkatabi sa higaan ang mag-asawang sina Jojo at Eva, napansin ng babae na tila balisa at tulala ang asawa. Habang nakatitig sa kisame, kaya naman tinanong niya yon. Jojo, mahal, kanina ko pa napapansin na parang tulala ka at malalim ang iniisip. May problema ka ba sa trabaho o sa mga kasamahan mo sa barangay? Ha? Wala to, mahal. Gaya ng palagi kong sinasabi, baka dala lang to ng pagod at dami ng iniisip na konektado sa trabaho. Si Kapitana kasi palagi na lamang maraming pinapagawa sa akin Ha? Bakit kasi ikaw lang palagi ang gumagawa? Hindi ba may kanya-kanya naman kayong trabaho ron? Oo nga, mahal.
Pero mas tiwala kasi siya sa akin, kaya mas ako yung palagi niyang pinagtatrabaho ng mga medyo komplikadong gawain. Ganun ba? Masyado mo naman kasing ginagalingan at sinisipagan eh. Yan tuloy, nagiging paborito ka na ni Kapitana Monica. Ikaw talaga, mahal. Matulog na nga lang tayo't nang maagang magising bukas. Parang gusto ko kasi ng sinangag at itlog na almusal eh. Ang tagal mo na kasing hindi ako pinagluluto. Sus, yun lang ba? Pasensya ka na ha. Nitong mga nakarang araw kasi naging abala ako sa pag-aalaga kay baby kasi may sakit siya. Si nanay naman palaging puto at kamote lang ang gustong almusal nun kaya hindi siya nagluluto. Okay lang yun. Sige, bukas ha. Asahan kayong masarap na almusal. Matapos yun, niyakap ni Eva ang asawa at gumanti naman yon ng yakap sa kanya. Nang gabing yun, pinagsaluhan nila ang mainit na sandali bilang mag-asawa. Kahit abala sa kanyang trabaho si Jojo ay hindi siya nagkukulang ng atensyon kay Eva at ibinibigay pa rin niya ang pangangailangan ng babae sa tuwing hinahanap nito ang kanyang mga bisig. Samantala, sumapit ang araw ng Linggo. Yun din ang araw ng pagkikita ni na Monica at Ray para magkape base sa kanilang napagkasunduan. Nasaan na ba yung si Ray? Hanggang ngayon wala pa rin. Sigurado akong alam niya tong lugar dahil siya pa nga nagsabi na mahal daw dito. Umayos ka, Ray, ha? Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Mahigit 1 oras pa siyang naghintay sa lugar at kung saan-saan na siya pumwesto para alisin ang pagkabagot. Subalit wala ni anino ni Ray ang dumating. Sa inis ay nagpasya na lamang siyang umuwi at magdiretso sa barangay hall upang makapagpahinga sa kanyang tanggapan. Sa pintuan pa lamang ay nakita na siya ni Jojo at masaya siyang binati noon. Magandang araw, Kapitana. Kumusta po ang lakad niyo? Ngunit hindi niya sinagot ang lalaki. Sa halip ay pasimple niya yung binulungan. Naiinis ako. Kailangan ko na magpapakalma sa akin. Pumunta ka sa office ko after 5 minutes. Napatango na lamang si Jojo at pasimpleng nagpalinga-linga sa pangamba na baka may nakakarinig sa mga sinabi ng Kapitana. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na si Jojo sa tanggapan ni Monica. Bakit mukhang mainit na naman ang ulo mo, Kap? Tsaka bakit ngayon ka lang dumating? Alam mo bang kanina pa may mga naghahanap sa'yo dahil sa mga reklamong away dito sa barangay natin? Ay, Jojo, pwede ba? Huwag ngayon, okay? Nakikita mo na ang bad trip ako tapos sasabay ka pa. Isa pa, bakit kailangan hintayin niyo pa ako para pag-ayusin at aregluhin yung mga lintik na gulo na yan? Kaya niyo namang gawin yon. Kahit kayo kailangan nandito, di ba? Anong silbi niyo bilang mga opisyal ng barangay? Oh, relax ka lang, Kap. Ikaw naman, kulang na lang, bugahan mo ako ng apoy sa galit eh. Teka, ano nga bang dahilan at nagkakaganyan ka? Lintik na rin na yon. Hindi man lang ako sinipot. Kahit anino o ni sumaglit man lang sana ay ginawa niya para hindi ako nagmukhang tanga dun sa coffee shop. Nakakainis talaga. Ibig sabihin may usapan pala kayo ng bagets na yon? Hindi ko alam yun ah. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin nang sa ganun ako na lang ang bumakap sa iyo dun? Di sana hindi ka naghintay sa wala. Pwede ba, Jojo? Walang nakakatawa sa nangyari sa akin kaya manahimik ka dyan. At oo, may usapan nga kami ni Ray, pero bakit ko pa sasabihin sa'yo? Di ba nga may kasunduan tayo na walang pakialamanan kahit anong gawin natin sa mga buhay natin? Ikaw naman kasi, Kap, wag mong pwersahin yung bata. Alam mo namang hindi yun katulad namin na game agad sa lahat ng gusto mong mangyari. Ibahin mo si Ray. Galing yun sa may sinabing pamilya kaya hindi mo siya basta-basta makukuha. Gaya ng inaasahan mo. Alam mo, ikaw kanina ka pa eh. Ano ba talaga? Kakampi ba kita o kalaban? At huwag mo ngang sabihin na hindi ko siya makukuha ng basta-basta dahil gagawin kong lahat para mapasakin siya. Tandaan mo, wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha. Oh, yan puso mo. Good luck sa'yo. Ano, mag-aaway at magsisigawan na lang ba tayo rito? Mabuti na lang at soundproof tong office mo. Dahil kung hindi, tsak, narinig at bukayo ka na ng ibang mga kasamahan natin dito. Wala akong pakialam sa kanilang mga leche sila. Kailangan kita ngayon, Jojo. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Tsaka huwag mo akong bisitin.
Matapos ang huling sinabing yon ng kapitana, agad siyang nilapitan ni Jojo at sinimulang lambingin. Sabi ko naman sa iyo sa akin ka lang palagi babagsak. Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko kung anong kailangan mo. Salamat nandito ka. Sa iyo ko lang na ilalabas lahat ng galit at sama ng loob ko. At sa pamamagitan ng ginagawa natin, gumagaan ang loob ko at nawawala ang bigat na nararamdaman ko. Muli, pinagsaluhan nila ang mainit na sandali sa loob ng opisina ni Monica. Hindi na nila alam kung gaano katagal silang nagsolo sa loob ng silid, ngunit nang matapos ay nagmamadali ng inayos ng babae ang sarili at ganoon din naman si Jojo bago lumabas. Nang mga sumunod na araw, naging abala si Monica sa kabilaang meeting at imbitasyon mula sa mga karatig bayan at barangay. Kaya naman, ilang araw din silang hindi nagkasama ni Jojo. Isang hapon, kararating lamang niya noon sa barangay hall mula sa kabilang barangay nang kumatok si Lawrence sa kanyang opisina. Kap, busy po ba kayo? Pwede pong pumasok, may tatanong lang sana ako. Tumuloy ka lang, Lawrence. Bukas naman yung pinto. Kap, itatanong ko lang po sana kung ipapamigay na po ba natin sa mga residente yung mga bigas at groceries? Hindi na muna. Hindi pa naman siguro nagugutom yung mga tao rito, di ba? Tsaka hindi pa naman nila kailangan yan Kaya asaka na lang. Hayaan nyo na lang muna dyan sa stockroom. Kap, kahit po sana hindi pa kailangan ng mga kabarangay natin, obligasyon nating ipamudmud ang mga yon kasi para sa mga tao po talaga yun. Hindi ka ba nakikinig, Lawrence? Huwag mo ang pangunahan ng trabaho ko. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag mo akong pakikialaman dahil ako ang kapitana dito at tanod ka lang. Naintindihan mo? Pasensya na po, Kap. Sige po, hindi na mauulit. Sorry po kung nagalit ko pa yata kayo. Dahil sa paghingi ng paumanhin ni Lawrence, agad na kumalma ang kapitana at humingayon ng malalim bago mahinahon na muling nagsalita. Pasensya ka na rin kung napagtaasan kita ng boses. Masyado lang ako napagod at stressed. Gusto mo ba hilutin ulit kita, Kap? Wala pa naman akong gagawin kasi tinapos ko na lahat kanina. Mabuti pa nga siguro. Masakit din kasi ang likod ko at itong ulo ko dahil sa mga sunod-sunod na meeting na paulit-ulit lang naman ang pinag-uusapan. Salamat, Lawrence. Agad namang kumilos ang lalaki para lumapit sa kapitana at naupo sa harapan noon. Ilang saglit pa, nakita na lamang niya ang sarili na hinihilot na si Monica hanggang sa muli ay nauwiyon sa isang mainit na pagdadampi ng kanilang mga katawan. Samantala, sa bahay nina Eva at Jojo habang magkakausap sila sa hapagkainan. Nabalitaan niyo ba yung kapitbahay natin na sina Merle at Jerry? Sila yung mag-asawa na may pwesto ng lugawan sa palengke, di ba, Nay? Tama, sila nga. Nagkabaranggayan daw kahapon Dinig ko ay nag-away yata dahil nagseselos itong si babae. May kabit daw si lalaki. Dahil sa narinig, biglang nabilaukan si Jojo. Agad naman siyang inabutan ng tubig ng kanyang asawa. Ayos ka lang ba, mahal? Eto, uminom ka muna ng tubig. Ano ba nangyayari sa iyo, Jojo? At bigla kayatang nabulunan dyan? Itlog at hotdog ang ulam natin Huwag mong sabihin na tinik ka pa. Wala po, Nay. Ayos lang po ako. Ayos lang ako, mahal. Salamat dito sa tubig, Baka may bumara lang na kanin sa lalamunan ko. Oo nga pala, Jojo. Hindi ba't naka-duty ka sa barangay kahapon? Hindi mo ba nakita nagreklamo yung mag-asawa na yon? Opo, Nay. Nandun po ako nung nagkabaranggayan nga sila. Kaya lang, hindi naman ako nag-aayos sa mga ganong usapin kundi yung barangay justice na naka-assign. Kaya hindi ko na rin alam kung anong kasunod na nangyari. Tama rin naman, mahal. Mas mabuti na yung hindi ka nakialam sa kanila dahil baka magkaroon ka lang ng idea at gayahin mo pa si Jerry. Ay nako,
Kapag ginawa ni Jojo sa iyo yung tulad ng ginawa ng lalaking yon, ako ang makakalaban niya. Hindi niya alam black belter yata itong nanay mo. Sobra ka naman, Nay. Hindi naman po siguro magagawa ni Jojo sa akin yon at sa anak namin. Hindi ba, mahal? Oo naman, mahal. Tama ka dyan. Hindi. Siyempre, hindi ko magagawa yun dahil ikaw lang ang nag-iisang mahal ko. Kayo ng anak natin. Abay, dapat lang. Hindi ako nagbibiro. Ayaw ko malalaman na niloloko mong anak kong si Eva. Dahil kapag nangyari yon, makikilala mo kung sino at anong tunay kong pagkatao. Si nanay naman, nag-alala agad. Huwag po kayo mag-isip na masama. Ipinapangako ko sa mismong harapan nyo at ng mga pagkaing ito ngayon. Hinding-hindi ko lolokohin si Eva at wala akong balak na ipagpalit siya sa kahit na sino. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Tandaan mo, mahal na mahal ko yang si Eva at nakahanda akong gawin ang lahat kung sakaling may lumapastangan at umapak sa pagkatao niya. Naiintindihan ko naman po kayo, Nay, kasi magulang na rin po kami. At bilang ama ng anak namin, siyempre ayaw ko rin naman na mapahamak siya at lokohin lang ng kung sino. Kaya huminahon lang po kayo, hindi mangyayari yung masamang iniisip nyo. Ang mabuti pa kumain na lang tayo ng panghimagas. Gumawa ko ng bukayo kaninang tanghali. Tsak, pwedeng-pwede na yung kainin ngayon. Masayang pinagsaluhan ng mag-anak ang bukayo na ginawa ni Eva. Ngunit ang hindi alam ng mag-ina ay halos maputol na ang hininga ni Jojo dahil sa labis na kaba habang pinag-uusapan kanina ang tungkol sa kabit. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapaisip at mapatanong sa kanyang sarili. Mabuti na lang magaling ako magpalusot. Hanggang kailan ko kaya maitatago yung kalokohang ginagawa namin ni Kapitana? Sana naman magawa kong itigil yun bago pa mabisto ng asawa ko ni Nanay Ason. Ay, nako. Hindi na namalayan ng lalaki na kanina pa pala siya inaalok ng asawa para kumuha ng bukayo na nasa lagayan. Bigla kasi siyang natulala at nahulog sa malalim na pag-iisip. Hoy, mahal, okay ka lang ba? Bigla ka na namang natulala dyan. May problema ba? Ha? Ay, wala, mahal. Ano nga ulit yun? Ang sabi ko, tikman mo na tong bukayong ginawa ko. Heto na oh. Ikaw naman, umalis lang ako saglit para kunin to. Parang nawala ka na agad sa sarili mo. Ay, oo nga, tama ka dyan. Ang sabi ko, pahingi ako nitong bukayo mo. Mukhang masarap to ah. Ang sarap nga. Nakita mo na, Eva. Sa sobrang sarap ng bukayo mo, hindi pa nga nakakakain itong asawa mo parang nawala na sa sarili. Muli nagtawanan ang tatlo habang tulog na tulog ang kanilang anak na nasa duyan. Masaya nilang ipinagpatuloy ang pagkain ng masarap na bukayo. Samantala, gabi na nang magpasyang umuwi si Monica mula sa barangay hall. At habang minamaneho niya ang sasakyan, namataan niya sa kalsada ang papatawid na si Ray, kaya naman hinintuan niya yon tsaka saglit na kinausap. Ray, good evening. Kumusta? Saan ka galing at gabi na naglalakad ka pa? Kayo po pala, Kap. Ayos lang naman po ako. Galing kasi ako sa gym kaya ginabi na ako ng uwi. Kayo po, saan kayo pupunta? Pauwi na rin ako. Katatapos ko lang ng duty ko sa barangay Teka, may tanong ako sa'yo. Alam ko na po kung ano itatanong niyo sa akin. Sorry nga po pala kung hindi ako nakasipot nung linggo. Nakatulog po kasi ako dahil sa pagod sa gym nung Sabado ng gabi. Hindi ko naman po kayo mai-text o mai-chat kasi wala akong number at Facebook account niyo. Okay lang yon. Akala ko lang nakalimutan mo pero wag mo nang isipin yon. Bigay ko na lang sa iyo yung contact number ko. Okay lang ba? Okay lang naman po, pero nasa bahay po kasi yung cellphone ko Walang problema. Calling card naman tong ibibigay ko sa iyo Heto, itabi mo yan ha, tapos mamaya pag uwi, isave mo sa phone mo. Sige po, salamat. Mauna na po ako. Okay, magkita na lang ulit tayo sa susunod, Ray, ha? Salamat sa time mo. Mag-ingat kapag uwi. Matapos ang usapang yun,
Pinaandar ng muli ni Monica ang kanyang kotse habang walang pagsidlan ang kanyang kasiyahan. Dahil doon, hindi niya mapigilang mapabulong sa kanyang sarili. Sinasabi ko na nga ba walang makakahindi sa alindog at taglay kong karisma. Sino mag-aakalang 40 anyos na ako? Sa ganda at kinis kong to, kaunti na lang, Ray. Konting kembot na lang at mapapasakin ka na rin sa wakas. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Ray ay hindi niya mapigilang matawa habang tinitingnan ang calling card na ibinigay sa kanya ni Monica. At habang nakatitig doon ay napapailing na lamang siya habang nagsasalita. Walang hiyang matronang kapitanan na yun. Balak pa yata akong idagdag sa koleksyon niya. Akala niya yata hindi ko alam na kung sino-sinong lalaki na mga nakasama niya. Pati nga mga opisyal ng barangay at nasasakupan pinapatos niya Tsaka bata pa ako no. Kung gugustuhin ko magkaroon ng karelasyon o makakalaro sa kama, syempre doon na sa kasing edad ko. Tsaka yung babagay sa akin, hindi yung maganda at sexy nga. Damatans naman. Ewan ko sa iyo, kapitana. May tapon na nga tong calling card nun. Pampasikip lang to sa wallet ko Makalipas ang ilang araw, habang abala sa mga gawaing bahay sina Manang Azon at Eva ay nagulat sila sa biglaang malakas na pag-iyak ng baby ni Eva. Nagmamadaling pinuntahan yon ng babae habang nasa duyan at agad na kinarga. Ngunit laking gulat niya nang maramdamang mainit ang katawan ng sanggol. Nay, nilalagnat na naman po yata si baby. Ang init ng buong katawan niya. Bilis, hubarin mo ang damit niya at pakukuluan ko sa kaserola. Palitan mo agad siya ng kulay puting kamiseta. Sige po, Nay. Diyos ko naman, anak. Ano ba naman to nangyayari sa'yo at pabalik-balik na lang ang lagnat mo? Mabilis na kumilos si Manang Azon para pakuluan ng damit na pinagpalitan ng kanyang apo. Agad naman yung binihisan ni Eva ng panibago at kulay puting damit. Maya-maya pa, tumahan na yun, ngunit ilang saglit lang ay muli na namang pumalahaw sa pag-iyak. Sa palagay ko ay hindi albularyo o simple manggagamot lamang ang kailangan ng anak niyo, Eva. Ilang beses ko na siyang sinubukang gamutin, pero tila walang epektong lahat ng paraan na ginagawa ko. Nay, di ba ho, marunong kayo mambarang? Matutukay niyo rin po ba kung may gumagawa nito sa anak namin? At malalaman niyo rin po ba kung sino? Eva, anak, oo, mambabarang ako, pero hindi ako lantay na manggagamot. Kung may mga kaya man akong pagalingin ay limitado lamang at hindi lahat ng sakit ay kaya kong alisin. At gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, ilang beses ko nang inalamang kalagayan ng bata, ngunit wala akong ibang nakikitang gumagawa nito sa kanya. Baka kailangan niyo na talaga siyang dalhin sa tunay na doktor. Sige po, Nay. Tatawagan ko na muna si Jojo at pauwiin ko na maaga. Baka naman pwede siya magpaalam total Marami namang ibang kagawad na maiiwan doon kung sakali. Agad na kumilos si Eva para tawagan ang kanyang asawa. Mabilis naman yung sumagot at sinabing uuwi na agad nung oras din na yon. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sa bahay si Jojo. Agad nilang dinala sa pinakamalapit na ospital ang kanilang anak at doon ay napag-alaman nila na mayroon yung malubhang sakit sa puso at kinakailangan ng malaking halaga para sa agarang operasyon. Diyos ko, Jojo! Saan naman kayang kamay ng Diyos tayo kukuha ng ganong kalaking halaga para sa operasyon ng anak natin? Huwag ka mag-alala, mahal. Magdasal at magtiwala na lang tayo sa Kanya. Isipin mo na lang na pagsubok lamang ang lahat ng ito. Pero saan nga? Kailangan na daw siya maoperahan sa lalong madaling panahon. At ang nakakatakot pa, sa palaran na lamang daw kung makakaligtas pa ang anak natin matapos ang operasyon. Huwag ka mag-alala. Mangungutang ako sa mga kasama ko sa barangay. Kay Kapitana Monica. Alam kong malaki may tutulong nun sa atin. Marami siyang kilalang mayayaman na maimpluwensyang tao. Sigurado ka ba? Sa palagay mo, makakalikom kaya tayo ng 250,000 mula sa kanila?
Wala naman kasi ako maaasahan sa mga kapatid at kamag-anak ko dahil katulad ko, isang kahig isang tuka lang din sila. Kahit anong mangyari, gagawa ako ng paraan para sa anak natin, Eva. At kahit ano pa maging resulta ng operasyon, tagumpay man o hindi, ilalaban natin ang kaisa-isa nating anak. Salamat, mahal. Maraming salamat sa pagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam ang gagawin ko kung wala ka. Huwag ka nang malungkot. Kumain ka na rin muna. Kanina ka pa yata hindi kumakain eh. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan sa ginagawa mo. Kahit papaano, napanatag ang kalooban ni Eva dahil sa mga sinabing yon ng kanyang asawa. At dahil nga kulang ang kagamitan ng ospital na pinagdalhan sa kanilang anak, kinailangan pang ilipat sa ibang sangay ang bata kung saan kumpleto ng mga aparato at kasangkapan para sa isasagawang masusing operasyon. Subalit bago yon ay kinailangan muna nilang magbayad ng kalahati ng kabuuang halaga para sa gagawing proseso. Buong magdamag silang namalagi sa ospital habang ang ina naman ni Eva na si Manang Azon ang mag-isang nagbabantay sa kanilang bahay. Kinabukasan, agad na nakipag-usap si Jojo kay Monica at sinabi niya ang nangyari sa kanilang anak. $250,000 para sa operasyon? Sa tingin ko, kaya ko namang ipahiram sa iyo ang halagang yan, Jojo. Alam mo namang marami akong naipong pera mula sa pondo ng barangay simula nung manungkulan ako, hindi ba? Isa pa, parang hindi ka na rin naman iba sa akin. May masasaya at masasarap tayong pinagsaluhan, hindi ba? Kaya sige, pahihiramin kita. Talaga? Naku, maraming salamat, Kapitana. Buong buhay ko tong tatanuwing malaking utang na loob sa iyo. Oops! Hindi pa ako tapos. Pero sa isang kondisyon. Sabihin mo lang, kahit anong kondisyon nakahanda ako para sa kaligtasan ng anak namin. Mula ngayon, susundin mong lahat ng ipag-uutos ko. Hindi bilang isang kagawad, kundi bilang isang kapareha ko at bodyguard. Sasamahan mo rin ako sa mga lakad ko sa labas na walang kaugnayan sa mga gawain dito sa barangay. Take it or leave it, Jojo. Sige, pumapayag ako. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Basta't ipangako mo lang na ibibigay mo yung hinihiram ko sa iyo. Hanggang ngayon ba naman ay wala ka pa rin tiwala sa akin, my dear? Of course, may isang salita naman ako. Pero bago yan, gagawa muna ako ng kasulatan. Mahirap na, tungkol to sa pera. Para patas naman ang laban natin, hindi ba? Oo, papayag ako. Tama ka naman dyan. Kung ganun, sige na. Lumabas ka muna sandali at gagawin ko lang ang kasulatan na sinasabi ko. Tatawagin na lamang kita mamaya para pumirma. Makalipas ang ilang sandali, muli na nga siyang tinawag ni Monica para pirmahan ang umano'y kasulatan na sinasabi noon. Sa kanya muling tinanong ang kapitana. Oo nga pala, Kap. Gusto ko lang sanang malaman kung kailan ko makukuha yung pera. Kailangan na kasing maoperahan yung anak namin sa lalong madaling panahon eh. Maghintay ka lang, magwi-withdraw lang ako. Siyempre wala naman akong hawak na ganong kalaking halaga, kaya huwag kang apurado. Wala nang nagawa pa si Jojo kundi ang tumango at sumang-ayon sa sinabi ng babae. Nang hapon din na yon, matapos ang oras ng kanyang duty ay muli siyang bumalik sa ospital para samahan ang asawa na magbantay sa kanilang anak. Ngunit nagsinungaling siya kay Eva at sinabing maibibigay na ni Monica ang pera kinabukasan kahit wala namang ganoong sinabi ang kapitana. Naku, maraming salamat. Mabuti naman at sa wakas ay maooperahan ng anak natin bukas. Oo nga pala, mahal. Nasabi sa akin ng doktor na ililipat daw ng pasilidad si baby dahil kulang daw sila rito sa mga kagamitan para sa gagawing operasyon. Ha? Saan naman daw ililipat? Sigurado ba silang magagawa nila na maayos ang proseso sakaling dalhin nila sa ibang lugar ang anak natin? Yun ang sabi ng mga doktor, pero mahal, magtiwala na lang tayo sa kanila. Alam kong alam nilang ginagawa nila dahil silang eksperto sa ganitong larangan. Ipaubaya na lang natin sa kanila at sa Diyos ang lahat. Oo, sige mahal. Hayaan mo.
Bukas na bukas din, kukunin ko na kay Kapitana Monica yung hinihiram nating pera. Muli, nagkaroon ng katahimikan ang isip ni Eva, at ang tanging ginawa na lamang niya nung gabing yon ay bantayan ang kanilang anak na nung mga oras na yon ay tila mas lumulubhana ang kalagayan. Nagpasya na munang umuwi si Jojo sa kanilang bahay upang kumuha ng mga gamit at bumili ng kaunting pagkain. Kinabukasan, nang muling pumasok si Jojo sa barangay para gampanan ang tungkulin, ay muli niyang binanggit kay Monica ang tungkol sa halaga na kanyang hinihiram. Ano? Bakit kukunin mo na? Hindi mo ba binasa yung ginawa kong kasulatan? Nakalagay doon na makukuha mo lamang ang pera matapos ang 1 buwan. Natural, kailangan mo munang pagtrabahuhan at tuparin ang kasunduan. At yung kondisyon na sinabi ko sa iyo bago ako magbitaw ng pera. Ano ko, hilo? Ha? Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko kasi nabasa yung nakalagay eh. Litong-lito na kasi ako kahapon at lutang ng isip ko. Tsaka, tiwala naman kasi ako sa iyo eh. Akala ko naman ibibigay mo na sa akin ngayon kasi nasabi ko naman sa iyo na kailangan na namin yun para sa operasyon ng baby namin, di ba? Aba, hindi ko nakasalanan kung di mo binasa yung ginawa kong kasulatan. Basta kung ano nakalagay doon na pinirmahan mo, yun ang masusunod. Kap, wala na bang ibang paraan para makuha ko na agad yung pera? Pasensya ka na talaga. Ikaw lang kasi yung malalapitan ko eh. Mayroon naman. Sige, bukas ng hapon, kapag nagsiuwian na yung mga kasamahan mo rito, pumunta ka ulit dito sa opisina ko at may ipapagawa ako sa'yo para makuha mo na yung pera. Bakit bukas pa? Bakit hindi na lang ngayon? Total magkaharap naman na tayo. O kaya mamaya, pag uwi nila. May lakad ako mamayang gabi. At saka, hindi ikaw magdedesisyon kung kailan ko ibibigay sa iyong pera. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige, bukas pupuntahan kita rito pag uwi ng ibang mga kasama natin. Gigil man at balot ng sama ng loob, wala nang nagawa pa si Jojo kung hindi ang sumang-ayon sa lahat ng mga kagustuhan ni Monica. Sa pagkakataong yun, wala siyang karapatang tumanggi sapagkat kailangan niya ang pera na ipapahiram nito sa kanila. Kinabukasan, yun ang araw na ipinangako ng babae na ibibigay kay Jojo ang nasabing pera. At yun na rin ang araw na nakatakdang isagawa ang operasyon sa kanilang anak. Pasado 5:00 na ng hapon na magsiuwian ang karamihan sa mga kasama nilang naka-duty sa barangay. At gaya ng napag-usapan, nagtungo si Jojo sa opisina ni Monica. Magandang hapon, Kap. Nandito na ako. Ano nga pala yung ipapagawa mo sa akin? Parang alam ko na to ah. Huwag mong sabihing... Mabuti naman at tumupad ka sa usapan natin, Jojo. Maupo ka muna. Heto, inumin mo muna to. Pamparelax muna sa buong maghapong trabaho. Wow, mukhang mamahalin at masarap ang alak na to ah. Sige nga. Ubusin mo. Sabay tayo. Hindi pwedeng ako lang. Cheers! Kinuha ni Jojo at ininom ang alak na nasa baso na iniabot sa kanya ni Monica. Ngunit matapos maubos ang laman noon, ay agad na nakadama ng labis na pagkahilo si Jojo, kasabay ng pag-ikot ng kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Tuwang-tuwa naman si Monica nang ibagsak ng lalaki ang ulo sa lamesa habang tila tulog na. Akala mo ba makukuha mo kaagad sa akin ang perang kailangan mo nang ganun-ganun na lang? Pwes nagkakamali ka, Jojo. Dahil bago ko ibigay sa iyo yon, pagsasawaan muna kita. Gusto kong maranasan na mayroong makasama kahit isang buong magdamag lang ngayong gabi. Yung tipong hindi pagkatapos ay iiwanan na lamang ako. Yung maramdaman ko man lang na babae ako at may halaga sa mga lalaking gusto ko. Hinayaan niyang makatulog si Jojo sa lamesa hanggang sumapit ang 9:00 ng gabi. At dahil walang sino mang nakakapasok sa kanyang tanggapan nang hindi niya pinapahintulutan, na itago niya ang lalaki ng ilang oras. Hindi rin siya lumalabas ng silid at sinabi sa mga panggabing opisyal na naka-duty na huwag siyang aabalahin dahil marami siyang tinatapos na paperworks.
Bandang 10:00, inutusan ni Kapitana ang mga tanod na naka-duty upang bumili ng merienda sa malayong lugar. Tanging sila na lamang ni Jojo ang naiwan sa barangay hall at agad niyang inoff ang mga CCTV na naroroon. Matapos ay mayroon siyang tinawagan at kinausap sa cellphone. Hello, bilisan nyo na. Habang hindi pa nakakabalik yung mga inutusan kong bantay rito. Dalhin nyo sa kotse si Jojo at wag kayong magpapahalata pagpasok rito, ha? Sige na, bilis. Ilang saglit lamang, dumating na ang 2 lalaki na nagbuhat kay Jojo at dinala yon sa sasakyan ni Monica. Oh, heto. Siguro naman, sobra-sobra na yan bilang kabayaran sa pinagawa ko sa inyo. Sige na, umalis na kayo bago pa may makakita sa inyo. Alis na, bilisan nyo. Nagmamadali namang umalis ang 2 lalaki habang tuwang-tuwa sa perang ibinigay sa kanila ni Monica. Saglit na inayos ng babae ang sarili saka sumakay sa kanyang kotse at mabilis na pinaharurot yon patungo sa isang hotel sa bayan. Sige lang, Jojo. Matulog ka lang at mamaya paggising mo, magugulat ka na lang na magkasama na tayo rito. Sa akin ka lang ngayong gabi at hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Hindi, kahit sa asawa mo si Eva. Sa kabilang banda, habang nasa ospital, hindi na alam ni Eva ang gagawin dahil nung mga oras na yon hindi pa rin nagpaparamdam at sumasagot sa mga tawag niya si Jojo. Nang subukan niyang muling kontakin ang asawa ay naka-off na ang cellphone noon. Diyos ka naman, Jojo. Bakit ngayon pa kita hindi makontak? Alam mo namang ngayong araw ang operasyon ng anak natin eh. Maya-maya pa, nilapitan na siya ng doktor na naka-assign para sa gagawing proseso ng pag-oopera at mas lalo siyang nanginig sa sinabi noon. Mawalang galang na po, misis, pero kailangan na po naming isagawa ang operasyon sa mga oras na ito. Ililipat na namin ang anak niyo sa kabilang sangay ng aming ospital. Ngunit bilang pagsunod sa alituntunin ng aming pamunuan, kinakailangan po muna ninyo magbigay ng kalahating halaga ng bayad para po maisagawa yon. Ha? Ganun po ba? Pero Dok, wala pa po kasi akong hawak na pera sa ngayon eh. Hinihintay ko pa po yung asawa ko, pero sigurado naman na darating yun anumang oras. Baka po na-traffic lang o nagkaroon ng kaunting aberya sa daan. Baka po pwedeng ituloy nyo na muna ang operasyon. Ihahabol na lang namin yung bayad. Sige na po. Ikinalulungkot ko, pero yun ang patakaran ng ospital. Sige ho, maiwan ko na muna kayo at marami pa akong aasikasuhin pasyente. Laglag ang mga balikat at nang hihinang napaupo na lamang si Eva nang mag-isa. Bigla ay natulala siya habang balot ng labis na takot at pangamba. Wala siyang kaalam-alam na kasama ni Monica ang kanyang asawa nung mga oras na yon. Lumipas ang magdamag na hindi dumating si Jojo sa ospital. Hindi na rin muli pang bumalik kay Eva ang doktor na huli niyang nakausap matapos yon magpaalala sa kanya. Halos magkasakit na ang babae sa buong gabing pag-iisip, kasabay ng kawalan ng tulog at kain. Samantala, umaga na nang magising si Jojo at gulat na gulat siya nang mapagtanto na nasa ibang lugar na pala siya. Hi, dear Jojo. Nag-enjoy ka ba sa pagtulog dito sa hotel? Kung akong tatanungin mo, yes. Sobrang nag-enjoy akong kasama ka buong magdamag. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa akin? Ano nilagay mo sa ininom ko? Bakit bigla ako nawala na malay kagabi? Teka, nasan ba ako? Bakit nandito tayo at anong ginagawa natin dito? Hindi pa ba obvious? Siyempre, buong magdamag tayo magkasama. Yung tungkol dun sa nilagay ko sa ininom mo, huwag kang praning. Pampatulog lamang yon. Ngayon nga lang tayo nagkasama na magdamag, nag-iinarte ka pa? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Kailangan ko na magpunta sa ospital. Tsak hinihintay na ako ron ni Eva at kailangan ako ng anak namin para sa operasyon niya. Teka, di ba sabi mo, ibibigay mo na sa akin yung pera? Dapat nga kahapon pa, di ba? Diyos ko, ano na kaya nangyari sa operasyon ng anak namin? Oo nga, sana. Kaya lang, naisip ko,
Kailangan pala talaga nating sundin kung ano yung nasa kasulatan, na makukuha mo lang yung pera pagkatapos ng 1 buwan. Dahil sa sinabing yun ng babae, biglang sumiklab ang galit ni Jojo at mabilis na nilapitan si Monica saka sinakal sa leeg habang gigil na nagsalita. Nasisiraan ka na ba? Kapag hindi na operahan ng anak ko, mamamatay siya. At kapag nangyari yun, hindi kita mapapatawad. At anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Sige, gawin mo. Tingnan lang natin kung hindi ka damputin sa kulungan. At kapag nakulong ka, dagdag ka pa sa problema ng pamilya mo at mas lalong lalabo ang posibilidad na mabuhay ang anak nyo dahil hindi mo makukuha ang pera sa akin. Bigla ay napaisip si Jojo at agad na binitawan ang babae. Naisip niya na kapag pinatay niya yon, mas mawawalan ng tsansa na makakuha siya ng pera at mas lalong malalagay sa kapahamakan ang kanyang sarili at anak. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang magmakaawa at humingi ng tawad kay Monica. Patawad, Monica. Parang awa mo na. Kailangan ko na talaga ng pera ngayon. Sa mga oras na to, alam ko magsisimula ng operasyon ng anak namin. Pero bago yon, kailangan muna namin magbayad. Manigas ka, Jojo. Sa palagay mo dahil sa ginawa mo sa akin, pagkakatiwalaan pa kita? Hindi ako tangang katulad mo. Kung gusto mong umalis at puntahan ang mag-ina mo sa ospital, pues gawin mo. Pero wala kang makukuha ni 5 duling sa akin. Mapanlinlang ka, Monica. Mandaraya ka, mandurugas, at isa kang demonyo. Tandaan mo tong sasabihin ko sa iyo, kapag may masamang nangyari sa anak namin, ako mismong papatay sa iyong lintik ka. Makaalis na nga, nag-aaksaya lang ako ng oras ditong buwisit ka. Matapos yung sabihin, nagmadali ng magbihis at lumabas ng hotel si Jojo. Habang patungo sa ospital na kinaroroonan ng kanyang mag-ina, ay saka pa lamang niya naalala ang kanyang cellphone. Saka mabilis na dinukot yun sa bulsa ng suot niyang pantalon. Ngunit nakapatay yun dahil wala ng baterya. Sa kabilang banda, halos makipag-away na si Eva sa mga nurse at doktor para lang ituloy ng mga yon ang nakatakdang operasyon sa kanilang anak. Dahil lang wala kaming pambayad sa kalahating halaga para sa operasyon, hindi nyo nagagawin yung trabaho nyo? Anong klaseng ospital ba to? Kapag may nangyari masama sa anak namin, ididemanda ko kayo! Subalit kahit anong pagbabanta at mga salitang sabihin ni Eva, tila walang epekto sa mga staff at doktor ng naturang ospital. Tuloy ay mas lalong nawalan ng pag-asa ang babae na maisasalba pa ang buhay ng kanilang anak. Halos mag-iisang oras pa ang lumipas nang dumating si Jojo at agad silang nagkita ni Eva. Bakit ngayon ka lang, Jojo? Halos mabaliw na ako kakahintay ng tawag at text mo. Anong balita? Dala mo na ba yung pera? Hindi, mahal eh. Ibig kong sabihin, kakausapin ko na yung doktor at sasabihin na ituloy na lang yung operasyon ng anak natin. Sasagot pa sana si Eva, ngunit muli nilapitan sila ng doktor na kumausap sa kanya nung gabi. Agad na hinarap yun ni Jojo para pakiusapan. Magandang araw po, Dok. Ako po yung ama ng batang nakatakdang operahan sana kahapon. Kung pwede po, makikiusap na ituloy nyo na lang po ang operasyon at sinisiguro ko na isusunod ko kaagad yung bayad. Nagkaproblema lang kami sa perang hinihintay kong makuha eh. Saglit na natigilan ng doktor at tumingin sa mag-asawa. Malungkot na ngumiti yun bago napabuntong hininga at nagsalita. Ikinalulungkot ko pong sabihin, huli na ang lahat. Wala na po ang anak ninyo. Nakikiramay po ako. Hindi! Bawiin mong sinabi mo! Hindi papatay ang anak ko! Hindi totoo yan! Anak! Nung mga sandaling yun, tanging pagtangis na lamang ang nagawa ni Eva. Habang nag-hysterical at halos maglupasay na sa sahig, ay patuloy siyang pinakakalma at pilit na niyayakap ni Jojo. Subalit galit niyang itinulak ang asawa at pasigaw na nagsalita. Kasalanan mong lahat ng to! Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana ang anak natin! Wala kang puso! Wala kang kaluluwa!
Mas masaol ka pa sa demonyo! Lumayas ka sa harapan ko! Hindi kita kailangan! Eva, mahal, pakinggan mo naman munang sasabihin ko. Hindi ko gusto nangyari at wala may gusto nito. Sana naman buksan mo ang isip mo sa pagkakataong ito, mahal. Magdamag kang wala. Saan ka natulog? Pero hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. At kayo naman, kayong lahat na empleyado at doktor ng ospital na ito, ididemanda ko kayo dahil sa ginawa niyong pagtangging opera ng anak ko dahil lang sa hindi kami nakapagbayad kaagad. Mga wala kayong puso. Makailang ulit pang nilapitan ni Jojo ang asawa at sinubukang pagaanin ang loob, subalit hindi pa rin maalis ang galit nito sa kanya. Hanggang sa dumating na rin ang iba pang kapulisan, hindi para hulihin si Eva, kundi para tumulong na pakalmahin at patigilin sa labis na kawalan ng kontrol sa sarili. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nailibing na at lahat ang kanilang anak, ngunit hindi pa rin kinakausap ni Eva ang kanyang asawa. Labis-labis ang galit at puot niya sa lalaki at yon ang sinisising dahilan sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit isang araw nang muli siyang kausapin ni Jojo ay doon na siya sumabog at inilabas ang lahat ng galit sa kauna-unahang pagkakataon. Eva, mahal, kausapin mo naman ako. Hindi ko kaya na ganito tayo palagi. Maniwala ka sana na hindi ko ginusto nangyari sa anak natin. Alam ng Diyos kung gaano ang pagnanais kong makagawa ng paraan para maisalba ang buhay niya. Talaga ba, Jojo? Kung talagang hindi mo ginusto mangyari sa anak natin, di sana nun palang pinilit mo nang maipatingin natin siya sa doktor. Di ba matagal ko nang sinasabi sa iyo yun? Matagal mo na rin alam na paulit-ulit siya nagkakasakit at hindi normal ang ganon. Pero anong ginawa mo? Hinintay mo pang lumala at lumubha ang lagay niya. At kung hindi pa ako nagkusang dalhin siya sa ospital, baka namatay na lang siya nang hindi ko nalalaman ang tunay na dahilan. Alam mo, aminin mo ng totoo. Wala kang kwentang ama. Matapos magsalita ni Eva, nagsusumamo siyang nilapitan ng asawa. Doon ay isa-isang ipinaliwanag at inilahad ni Jojo ang mga pangyayari mula sa kung paano sila nagkaroon ng kasunduan ni Monica hanggang sa pagpapainom noon ng pampatulog sa kanya at ang pagdadala sa kanya sa hotel buong magdamag. Inamin niya na rin sa asawa na may nangyayari sa kanila ng kapitana, subalit nadala lamang siya ng pagmamanipula para hindi siya matanggal sa trabaho. Ngayon nauunawaan ko na ang lahat. Walang hiyang kapitana na yon. Kunwari matino, yun pala may kademonyang tinatago. Ngayon, humanda siya sa magiging ganti ko. Siya pala ang ugat ng lahat ng ito. Salamat, mahal. Maraming salamat at ngayon ay nauunawaan mo na ang lahat. Ilang sandali pa, magkayakap silang nangako sa isa't isa na gagawa ng paraan para makapaghiganti sa babaeng kapitan at para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak. Nung mga oras na yun, buo na sa isip ni Eva ang hakbang na gagawin para panagutin si Monica. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagtungo pa si Jojo sa barangay at formal na siyang nagbitaw bilang kagawad. Dahil doon, hindi na sila nagkita pa ni Monica at tinuldukan na rin niya ang anumang namamagitan sa kanila. Ang hayop na yon, basta na lang ako iniwan. Akala ba niya kawalan siya sa akin? Mabulok siya ron sa palda ng asawa niya. Mukhang may problema po kayo, Kapa. Baka po may maitutulong ako. Ikaw pala, Lawrence. Oo nga eh. Sumasakit na naman kasi ang ulo ko sa dami ng mga iniisip na problema. Pwede mo ba akong hilutin dun sa loob ng opisina ko? Sige po, Kap. Maya-maya lang, susunod na po ako. Makalipas ang ilang minuto, sumunod na nga si Loren sa tanggapan ng kapitana, ngunit hindi pa man siya nagtatagal doon ay nagulat sila nang biglang bumukas ang pintuan at bumungad ang asawa ni Lawrence na si Nympha.
Oh, Nympha, anong ginagawa mo rito? Mga walang hiya kayo? Ikaw na babae ka, malindi ka. Yan bang trabaho ng isang kapitan? Ang manlandi at pang-ahas ng asawa na may asawa? Halika nga ditong haliparot ka. Wala akong pakialam kahit ikaw pang kapitana ng barangay na ito. Kakalbuhin kita, halika rito! Mabilis na nahawakan ni Nympha ang buhok ni Monica, na noon ay hindi na nakalaban pa. Bugbog sarado ang muka noon bago tuluyang napaghiwalay ni Lawrence at ng iba pang opisyal na nakasaksi sa pangyayari. Matapos ay niyayanan ni Lawrence na umuwi ang kanyang asawa at sinabing yun na ang huling pagkikita nila ng kapitana dahil magbibitiw na siya sa pagiging barangay tanod. At dahil nalantad na sa lugar ang kalokohang ginagawa ni Monica, hindi na yun nagtungo pa sa barangay upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang kapitan. Dahil sa labis na kahihiyan, nagkulong na lamang siya sa loob ng bahay at umiwas na rin sa social media. Samantala, habang kausap ni Eva ang kanyang ina na si Manang Azon, matapos kong marinig ang kwento at masaksihan ang lahat na nangyari sa pamilya mo, anak, wala na akong ibang nais pang sabihin, kundi ang sumang-ayon sa plano mong makapaghiganti sa hitad na babaeng kapitana na yon. Huwag ka mag-alala, makakamit natin ang katarungan sa pagkamatay ng inyong anak. Dapat lang siyang mamatay gaya na nangyari sa anak namin, Nay. Hindi ko na isasama yung kasalanan at pagtataksil nila sa akin ng asawa ko. Ang gusto ko lang, magbayad ang babaeng yun sa lahat ng ginawa niya sa pamilya ko. Makalipas ang ilang araw, habang mag-isa lamang sa kanyang bahay si Monica, halos hindi niya na alam ang gagawin, sapagkat ilang araw na siyang hindi makatulog sa gabi dahil sa mga tila bulong na kanyang naririnig. Animoy tinig yon na nagmumula sa ilalim ng lupa, ngunit tila napakalapit sa kanyang tainga. Ano ba kasing nangyayari sa akin at palagi ako nakakarinig ng mga nakakatakot na boses? Halos maubos ko na tong iniinom kong pampatulog pero parang wala pa ring epekto. Ay, buisit naman ang buhay to. Nang mga sumunod na araw, nakisuyo siya sa isang malapit na kapitbahay para ibili ng gamot sa sentro dahil mas lumalala na ang kanyang lagay. Aray ko, hindi na tumitigil ang pananakit ng ulo ko mula pa kagabi. Kailangan ko na sigurong magpahatid sa ospital. Pero sinong uutusan ko? Wala na nga gustong sumunod sa akin ngayon. Ayoko namang lumabas ng bahay at makita ng mga tao dahil tsak na pagpipiestahan lang nila ako sa chismis. Kinabukasan, nagulat siya sapagkat biglang bumuti na lamang ang kanyang kondisyon, kaya hindi na naituloy ang planong pagpunta sa doktor. Ngunit kinahapunan, halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang biglang may nakapasyang bukol sa kanyang leeg. Aray ko! Ano to? Bakit bigla akong tinubuan ng bukol dito? Tsaka, bakit ang sakit? Aray! Habang nasa harapan ng salamin at sinisipat ang iba pang bahagi ng kanyang katawan, narinig niyang may kumatok sa gate ng kanyang bahay. Nang silipin kung sino yon, ay napag-alaman niya na si Lawrence pala ang bumisita sa kanya. Lawrence? Teka, anong ginagawa mo dito? Baka masundan ka ng asawa mo. Huwag ka maingay, Monica. Wala ang asawa ko ngayon. Nagpunta siya sa Maynila kasi namatay yung kapatid niya, kaya 1 linggo siya ron. Ganun ba? Bakit mo ako pinuntahan dito? Halika, pumasok ka. Wala bang mga kapitbahay na nakakita sa'yo? Siyempre wala. Sinakto ko lang na walang mga tao sa labas bago ako kumatok dito. Miss na kasi kita eh. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Pasensya ka na nga pala sa asawa ko nung nakaraan ha. Ganun kasi talaga yun eh. Masyadong palaban, maski ako nga walang palag dun eh. Ayos lang. At huwag mo nang ipaalala dahil nabubisit lamang ako. Aray ko. Ay teka, ano yan parang bukol sa leeg mo? Tsaka bakit ganyan ang balat mo? Parang natutuyot at kumukulubot. Sa sinabing yun ng lalaki, ay muling napatingin si Monica sa salamin upang tingnan ang kanyang kabuuan.
Nakita niya ang sarili na tila nalalantang gulay at natutuyot na dahon. Animoy isang kandila na unti-unting nauupos. Maya-maya lamang nakaramdam siya na parang masusuka. Lawrence, pwede bang samahan mo muna ako dito? Para akong masusuka. Kung yun ang gusto mo, ayos lang naman sa akin. Aalagaan muna kita habang nandito ako. Pero, teka, bakit kulay itim yung lumalabas sa bibig mo, Monica? Tsaka bakit ang haba? Buhok? Buhok nga yan lumalabas sa bunganga mo. Lawrence, tulungan mo ako. Kunin mo itong nasa bibig ko at hindi ako makahinga. Bilisan mo. Taranta namang kumilos si Lawrence upang hugutin ang mahabang kulay itim na unti-unting lumalabas sa bibig ng babae. Ngunit nang mahila niya yon ay napagtanto niya na buhok nga ng tao ang mahabang hibla na yon na nagmumula sa loob ng katawan ni Monica. Diyos ko, Monica, paano nangyayari sa ito? Bakit sumusuka ka ng buhok ng tao? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam, Lawrence. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ako makahinga. Para akong nalulunod. Teka, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko gagamutin. Ay, may sakit ka ba? Diyos ko, mukhang mali yata ang oras ng pagpunta ko rito, Kasunod noon, nakita ni Lawrence na biglang nanigas ang mga panga at bibig ni Monica hanggang sa hindi na yon makapagsalita pa. Maya-maya pa, may kung anong bukol ang tumubo sa gitna ng ulo ng babae. Monica, kung nagbibiro ka lang, wag ngayon Hindi magandang biro to. Natatakot na ako. Ano na naman bang malaking bukol na parang humihinga dyan sa ulo mo? Saan galing ang bukol na yan? Dahil hindi na makapagsalita si Monica, hindi na rin yun sumasagot sa mga tanong ni Lawrence. Tanging ang mga kamay niya na lamang ang isinisenyas para humingi ng tulong, ngunit maging ang lalaki ay hindi na rin alam ang gagawin. Monica, palaki na ng palaki ang bukol mo sa ulo. Ay naku, ano ba nangyayari sa babaeng to? Bakit nag-iba na itsura niya? Hindi na siya yung Monica na maalindog, sexy at maganda na gustong-gusto ng mga kalalakihan dati. Patuloy na nasasaksihan ni Lawrence ang lubusang paglaki ng bukol sa ulo ni Monica. Habang takot na napapaatras na sinabayan pa ng pag-anda at pag-usal ng mga dasal. Kasunod noon, umihip ang malakas na hangin sa loob ng bahay. Nagsayawan ang mga kurtina, nagsigalawan ang mga upuan at lamesa, kasabay ng pagkabasag ng mga kasangkapan. Naku po, may demonyo yata sa katawan ng babaeng ito! Tulong! Akmang tatakbo na sana si Lawrence nang muli siya mapalingon kay Monica, na noon ay tila na itulos sa kanyang kinatatayuan habang naninigas ang buong katawan. Patuloy sa paglaki ang bukol ng babae sa ulo hanggang sa pumutok yon, kasabay ng paglabas ng malagkit at mabahong nana at dugo. Tulong! Tulungan niyo ako! Lalabas na ako! Ayoko na rito! May demonyo sa bahay na to! Halos magkandara pa sa pagtakbo palabas ng bahay si Lawrence at takot na takot habang patuloy sa pagsigaw na humihingi ng tulong. At sa sahig ng bahay ay naiwan ang mga nagkalat na bahagi ng ulo at katawan ni Monica. Bumaha ng dugo at nag-iwan ng madilim at hindi kapani-paniwalang pangyayari. Kasunod ay nagsilabasan ang mga ipis at gagamba mula sa pumutok na bukol sa kanyang ulo. Kinabukasan, hindi nakaligtas sa lugar nila ang matunog na balita tungkol sa pagkamatay ng dating kapitana. Nabalitaan din nila na tuluyan nang nawala sa sarili si Lawrence at hindi na nakakakilala pa, kaya nagpakalat-kalat na lamang yon sa lansangan. Samantala, habang magkakausap sina Eva, Jojo at Manang Ason. Kawawang Monica, pero tama lang na nangyari yun sa kanya.
Napakaraming pagkakataon para baguhin niya yung buhay niya. May responsable siyang asawa na nagpapakahirap abroad. Isa siyang kapitan ng barangay na dapat ay nagiging mabuting ehemplo. Pero anong ginawa niya? Inabuso niya yung katiting na kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng mga tao. Tama ka, mahal. At ang dami ko natutunan sa mga karanasan natin. Isa na ron ang pagiging maagap sa mga pangangailangan ng pamilya, lalong-lalo na sa usaping pangkalusugan ng magiging anak natin. Naway matahimik na ang kaluluwa niya sa impyernong kinasadlakan niya. Palagi niyong tatandaan, hindi ibang tao ang gagawa ng kapahamakan natin, kung hindi ang mismong sarili lamang din natin. At kapag langit na ang naningil sa iyo, wala ka nang magagawa pa kahit anong takas ang gawin mo. Pero Nay, sa nangyari kay Monica, di ba hindi naman langit ang naningil sa kanya? Namatay siya dahil sa pambabarang na ginawa niyo at karapat-dapat lang yun sa kanya. Tama ka, anak. Dito sa lupa, yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngunit sa kabilang buhay, hahatulan pa rin siya ng langit at tanging ang may kapal pa rin ang magpapasya kung saan siya mas nararapat mapunta. Kaya makabubuting isipin na palagi tayong gumawa ng tama at nasa kalooban ng Diyos nang sa gayon ay mayroon tayong konsensya na maihaharap sa Kanya sa oras na tayo naman ang litisin dahil sa sarili nating kasalanan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naging parte ako ng pamilya ninyo. Dahil sa inyo, natutunan ko ring tapusin at tuldukan ang mga masasamang gawain. Patawad din po sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko sa inyo. Lalo na sa iyo, Eva, mahal ko. Nagtapos sa pagyayakapan ang kanilang usapan. Matapos ay bigla silang natigilan nang biglang magsuka si Eva at may ipinagtapat. Ayos ka lang ba, mahal? Naku, baka kung ano na yan ha, magpatingin na tayo agad sa doktor. Ayoko na mangyari ulit yung pambabaliwala ko sa naramdaman ng anak natin noon kaya mas lumubha ang lagay niya. Ayos lang ako, mahal. Huwag kang ngangoy dyan. Jojo, tatay ka na ulit. Ha? Anong ibig mong sabihin? Buntis ka na ulit? Matamis na ngumiti na lamang si Eva bago tumango. Dahil sa labis na tuwa ay napasigaw si Jojo at muling yumakap sa kanyang asawa. Bakas din sa muka ni Manang Azon ang labis na kasiyahan para sa kanyang anak at manugang. Yun! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Happy Sunday po sa lahat. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay Elizabeth Azucena, kay Diaries Yuki, sa Deceries at Coprada family of Paracale, Camarines Norte, from Andrea Morico Soriano. Hi po kay Ami Alip, kay Ethan. Hello po kay Vicky Yabut, kay Joy Aniban, kay Ali Baladia at Ma'am Luz from Luz Biminda Rapas. Hi po kay Medelina, kay Conchita ng Oriental Mindoro. Hi kay Jason Nablo, kay Febe Jane Toledo, kay Gay Somodio, kay Ronald Belza Bahado. Hello po sa Dordas family of Batangas from Patrick Dordas. Hi po kay Rodcan Sidmanaw. Hi kay Rosa Mora. Hello kay Rosemary Casonete. Kay Marla May Marco Melo from Marlon Quieta. Hello po kay Arya at Mia, ang 2 baby ni Ira Liano. Hi din po sa Soleta family of Mercedes Camarines Norte from Carmenchita Carrascal. Hello po kay Richel Torres from Julian Jules Torres. Hi kay Mamiliana Nalugon, kay Mary Gladys Rico, kay Consolacion Alvarez at Annalisa Diga from Roxanne Diga. Hello po kay Jessie, kay Sayan, kay Andrea, kay Aljes, kay Jason, Jefferson, Junjun, Margo at Asher from Lola Jessica Sobremonte. Hi po kay Micah Joy Tagaan, kay Kuya Xiao 85, John Chris, Ray Buendia, Billy Ray, Jenny May from Lucy Buendia. Hi po kay Josephine Beroya, kay Sebastian Albao, kay Nida Pangilinan. Hi din kay Juvilin Camacho, kay Angelina Ignacio, kay Janice Zemato, kay Jocelyn Garcia,
kay Mario Calis from Ira Janine Sandoval. Hi din po kay Annalyn Sorca, kay Hana Maylin Sesgundo at sa pogi niyang asawa syempre. Hi kay Chris Villanueva at Adrian Bahado from Ronald Belza Bahado. Hi kay Edgardo Fontanilla, kay Margie Banosong, Sofia Roxanne Rex from Andrea Fernandez. Hi kay Red Gaspar, kay Kimpoy Feliciano at kay Corazon Villoso. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.